ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Saan mo dinala yung pera? Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Open-minded ba kayo at gustong yumaman? Ipasok nyo lang daw ang kahit magkano at sure, lalago ang pera nyo ng walang kahirap-hirap. Wow! Parang kukuha niya yung loob ko na magaling, mapapaniwala ka talaga niya. Pero paano kung sa oras na nakubrakan sa ipinangakong kita, nga? Ang pagtutok ng resibo sa hindi lang isa o dalawa kundi mahigit 10 nagre-reklamo, mamaya na! Menor de edad na naging anak-anakan ng mag-asawang hirap daw magbuntis, inanakan ni Mister. Ano ko sa lalaki, sana dapat na kontento na sila sa asawa niya, katulad silang anak. Dapat sila lang po umiwas kasi siya po umiisip 32 years old na po siya, yung anak ko 15 pa lang po. Sigaw ng ina ng biktima, anong ginawa niyo sa anak ko? Ba't mo ginanyan? Sinabi mo anak-anakan, inanakan mo. Hindi ka na naawa sa anak ko. Kapal nga ng mga mukha ito lang itutuloy ko hanggang sa dulo. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sinong hindi masisilaw sa pangako na ang perang pinuhunan nyo, sobra-sobra ang balik sa inyo? Pero ika nga, if the offer sounds too good to be true, naku po, magduda na kayo. Kwento ni Annalyn, hindi niya tunay na pangalan, nakilala niya ang salon owner na si Yumi Gala noong nakaraang taon. May one time na nagpa-home service daw, sabing ganun, may bagong branch na rin dito sa place namin. Kaya yun, nag-try ako sa salon niya. Matapos magpa-service ni Annalyn sa salon ni Yumi, agad naman daw niyang inad ito sa social media. Dito niya nakita ang mga post ni Yumi tungkol sa pagpapautang. Siyempre, dumadating naman sa buhay natin niya na minsan talagang magigipit ka. Nanghiram ako sa kanya. Nanghiram ako ng 30,000. Then, ang interest nun is 6,000 per week. Ang iniisip ko nun, since ako nga nakakapagbayad sa kanya ng ganun, nakikita ko na yung pwede kang mag-finance. Dahil kumbinsido na si Annalyn na mag-invest sa lending business ni Yumi, hindi siya nag-alinlangan na isang ang isa niyang house and lot sa halagang ₱250,000. Straight from the bank, pumunta na po ako sa kanya para ibigay yung pera. Sabi niya, 10% yung mapupunta sa akin, 10% yung sa kanya. So sabi ko, okay naman pala. Hawak ko po ngayon ang sample na kopya ng investment agreement na kasaad na magpapasok ang investor ng pera sa negosyo ni Yumi na hair salon sa Giginto, Bulacan. Nasa kasunduan din na lingguhan ang bayad ng interest na mula 5% hanggang 10% sa investor. Pero ayon sa mga nagrereklamo, pinapaikot di umano ni Yumi ang pera sa kanyang lending business at hindi raw sa salon. Sa loob ng 2 linggo, naibalik naman daw ang 100,000 pesos kay Annalyn, pero nang dumating na ang pangatlong kubrakan, si Yumi biglang dead man raw sa kanya. Sabi ko, ma'am, kaya ko nilagay sa'yo, hindi para problemahin ko, pero nagka-problema pa rin. Dahil daw sa galing mag-sales talk ng isang salon owner at nagpakilalang may-ari ng isang financing business, nainganyo rin ang isa pang negosyante na maglagay ng pera kay Yumi. Lumapit lang siya sa akin kasi talaga meron naman akong business na sa pa-swipe ng credit card. Siguro nakikita na niya matagal sa Facebook ko na naglalabas ako ng unit. Nag-message siya sa akin, sabi niya baka pwede daw na makakuha ng unit. Pero matapos daw mabayaran ni Yumi ang unit, nabigla na lang daw siya nang biglang kumuha pa ito ng mahigit 10 units ng cellphone. Halos weekly, monthly, nagre-release ako sa kanya. Bago ako mag-release sa kanya, alam niya yun na may down payment. Yung down payment, okay din. Magda-down payment siya ng may 50,000, may 60,000, lahat. Nase-settle naman niya, nag-o-okay. Na magkapalagayan ng loob, nag-offer na rin umano si Yumi kay Erlinda. Hindi niya tunay na pangalan na mag-invest sa kanyang negosyo. Tanong niya sa akin kung gusto kong
invest sa salon niya. Ang sabi niya sa akin, pang dadagdag niya sa renovation ng kanyang salon. Mula 50,000, umabot daw ng 900,000 pesos ang perang ininvest ni Erlinda kay Yumi. Mars, meron ka bang 50,000 dyan? Mars, meron ka bang 100,000 dyan? May 75 ka ba dyan? May 150 ka ba dyan? Paunti-unti yung labas, hindi isang bagsakan na 900. Buong akala raw ni Erlinda, lalago ang perang ibinagsak niya kay Yumi. Pero ang pangako nitong payout linggo-linggo, drawing daw pala. Noong January, pababa, okay pa lahat kami. Talagang pumalya lang kami noong September bago talaga ako mga anak. Tinaon talaga yung mga anak na ako nung nagkaroon kami ng palya. 8.4 billion tsaka 900,000. So, nasa 9.3. Dahil daw sa matinding stress ni Erlinda, muntik pang malagay sa alanganin ang kanyang pagbubuntis. Nung time na yun, in-emergency na ako na panganak. Kasi dapat ang due date ko is October 21 pa. Birthday ko talaga. Pero napaaga, October 3, sabi, biyakin na ako. Hiling ni ng Annalyn at Erlinda, maibalik ang perang natangay sa kanila. Bigay ako ng buong tiwala. Sana kung kaya pa, maraming nasirang buhay, hindi lang buhay, pamilya. Gusto ko lang ma'am, talagang pagbayaran niya yung ginawa niya. Kasi ang dami niyang sinirang buhay. January 7, 2026, nakatanggap ng iba pang reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Kamanava tungkol sa tumalbog na tsekeng nagkakahalagang 800,000 pesos. Ang itinuturong nag-issue ng tseke, walang iba kung hindi ang parehong negosyante na inirereklamo ni na Erlinda at Annalyn na si Yumi! I-encash ko lang daw po at wala daw pong panluloko pag nag-issue daw po siya ng check-in. Pero ginawa niya pa rin po at close account na po yung binigay niya po sa akin. Dahil may nakaschedule na pakikipagkita kay Yumi ang panibagong nagrereklamo. Nagkasa ang mga operatiba ng entrapment operation. Alas 5 ng hapon, nagsimula nang mag-usap sina Yumi at ang panibagong nagrereklamo sa isang coffee shop sa Malabon. Ang mga operatiba nakaabang na sa labas kasama ang resibo. Nang ilapat ni Yumi ang panibagong cheque, hudyat na ito ng CIDG Kamanava para arestuhin siya. May hiniing ka ba? Subok o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? May kakata o ibibisto? Itulog na, tumindig ka. May solusyon. May tugon. May ebidensya. Resibo. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwasto ang mali. May karapatan ka na yung walang lupa. Ano bang yung sasabihin, maaaring gawin sa ibang correlator? Yung ebidensya na talbog yan eh, madam eh. May nauna ka na, may nauna. Talbog yun. Talbog. Sinampahan si Yumi ng mga kasong swindling at estafa. January 8, 2026, isa-isa nang lumitaw sa opisina ng CIDG Kamanava ang iba pang nagpakilalang mga nabiktima ni Yumi. Sa paghaharap ng mga nagrereklamo at ni Yumi, dito na unti-unting naglabas ng sama ng loob ang mga nagtiwala sa kanya. Gusto mong bigyan ka ng chance, sinasabi mo. Bibigyan naman po ako ng ninyo lahat ng chance. Basta ako, hindi ako i-let go yung... Paano naman kami? 10,000 na nga lang hinihingi nito eh. Hindi mo pa maibigay. Wala akong... Paano kami? Pagtataka pa ng mga nagrereklamo, patuloy pa rin daw sa pagkolekta si Yumi kahit hindi na sila nababayaran nito. Mga kinuha mo ng October na. Ayun na yung nangyari na, kaya kayo nadamay kasi... Takal mo in short. Hindi na siya tapal, ma'am. Pinautang ko siya ulit. Yung nangyari na yon, alam mo na panluluko ka na, ba't mo pa dinagdagan? Kasi gusto ko na kumita yung pera. Kasi alam ko kikita pa ako ulit doon eh, pag naglabas ako doon. Tapos 200. Wala kang consent eh. Ngayon wala talaga kasi wala wala akong hawak ngayon. Pero Sa dami ng Nagtiwala sa'yo. nagtiwala sa'yo, wala kang cash tabi. wala, kahit mga bank account ko wala na. Lahat kayo napapatuguan nung dati. Siyempre, nung... Tapos na, Hindi, sila bago, yung bago nga. tapos yan ma'am, naghingi ako
wala na, parang magdring-dring na ako. Hindi na ako nakakain. Siyempre ako na po yung napapahiya. And then ang laing nag-PM sa akin na ang dami yung na-scam. Ayun, buti natulungan po ako ng CIDG na makuha siya. Na, ang gusto lang namin is mabawi yung mga in-invest sa kanya. Humarap sa resibo si Yumi. Depensa niya, tinakbuhan din daw siya ng kanyang mga pinautang kaya hindi pa raw niya maibalik ang pera ng mga nagpakilalang na biktima. Naipit ako sa sitwasyon. Wala sa akin yung pera nila. Oo, sa akin nila pinasok pera nila. Pero hindi nila matanggap sa sarili nila na talaga namang may tumakbo na pautang. Oo, okay lang naman din nila tanggapin eh. Pero pakinggan naman nila yung side ko. Sa huli, humingi ng pasensya si Yumi sa mga taong nagtiwala at naglagay ng pera sa kanyang mga kamay. Ngayon, sa lahat ng financiers na nagkaganong kami, nanghihingi ako ng pasensya. Pero bigyan niyo na ako ng time. January 12, 2026, na-dismiss ang kasong estafa laban kay Yumi. Hindi raw sapat ang mga ebidensya laban sa kanya, lalong-lalo na't pirmado raw ang mga kasunduan. Ilang araw matapos ma-dismiss ang kaso at makalaya, nakausap muli ng resibo si Yumi. Sana maging okay na lahat, maging maayos na. And hopefully na makausap ko sila lahat na mabuti, yung financiers, para maging okay ako. Makakilos ako na maayos, ng hindi, walang iniisip na kung ano yung mangyayari sa akin. Nakalagay po doon na para po siya sa investment sa salon. Tama po ba yun? Hindi. No. Hindi siya para sa salon. Alam nila na yung in-invest nila or yung finance nila is para sa pautang. Na which is kumikita sila 10% weekly. So nung kumikita sila, masaya sila. Nung hindi na sila kumikita, pinuksanan nila ako. Nanawagan din si Yumi sa mga may utang daw sa kanya na magbayad na. Yun nga, sana maisip nyo naman na bayaran ako, maisip nyo na unti-untiin ako, and kalabitin sana kayo ni Lord para maisip nyo naman na makapagbayad unti-unti at makapagbayad din ako sa financial unti-unti. Pero ang iba pang mga pumarap sa resibo, pursigido pa rin panagodin siya. Kung nakipagtulungan ka sana sa amin ng maayos at makipag-usap, hindi naman po kami ahantong sa ganito. Masakit po sa part namin kasi yung pong pera is pwede na namin itulong sana sa pamilya namin. Kaso wala eh. Wala na po kaming magawa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang grupo sa kanilang abogado para sa susunod nilang mga hakbang. Inihahanda na raw nila ang panibagong mga kasong isasampa laban kay Yumi. Ang pagsampa ng kaso ay pagbibigay ng hustisya sa kanila. Bukod pa ron, dahil na rin sa tagal ng di umano'y kapabayaan nitong taong ito, ay gusto rin nilang makulong itong tao na ito dahil naging consistent yung mga excuse nitong taong ito sa hindi pagbabayad. Ang CIDG Kamanava naman, inihahanda na rin ang motion to refile para matulungan ang kulang sa 10 tao na naglagay umano ng pera kay Yumi. Katumbas ng pera ang lahat ng pagod at sakripisyo, kaya kung nakararanas din ng pang-abuso at panloloko, bukas po ang tanggapan ng resibo para sa inyong mga reklamo. Naging malapit ang loob ng isang dalagita sa kapitbahay nilang mag-asawa. Galante raw kasi sina ate at kuya at panay bigay sa kanya ng pagkain, damit at iba pang kapalit ng pagtulong niya sa gawaing bahay. Pero ang itinuturing na ama-amakan, mukhang gusto pa yatang magbahay-bahayan. Wag po, kuya! Sa palit na laruan at mga libro ang pinagkakaabalahan ng 16 na taong gulang na si Leia, hindi niya tunay na pangalan. Abala siya sa pag-aalaga sa 3 linggong gulang niyang sanggol. Ayon kay Nanay Gloria, hindi rin niya tunay na pangalan. Bunga raw ang sanggol ng maling pagtingin ng kanilang kapitbahay na nagsimula noong 2023. Kapitbahay po namin na lalaki. Kumunga po, puro babae ang anak ko. 6 na babae. Hiniram po nila, tagalinis, tagawalis kapag wala po sila. Nagulat na lamang daw si Nanay Gloria nang mapansin na ang nooy 15 taong gulang niyang anak na si Leia lagi na raw nakatambay sa kapitbahay nilang si alias Anthony. Nagulat din po ako at nandun na po yung anak ko. Inutusan na po nila yung anak ko, yung maglalaba, katulong sa bahay. Kasi po, nabibigyan din po sila ng baon sa school. Tinutuloy daw po nila na anak-anakan po yung anak ko. Pero nagsimula nang maglaro ang isip ni Nanay Gloria ng panay
Your parcel has been delivered na ang eksena sa kanilang bahay. Parang naaanuhan ko po na lagi may yung anak ko, mga bigay-bigay na lalaki. Sabi po niya sa akin, ang pangarap doon ng anak ko, nabanggit sa kanya, nurse, pagkatapusin daw po niya. Hanggang sa August ng 2025, may napansin daw si Nanay Gloria kay Leia. Tapos nga po yun, nalaman ko, nakita ko pong dyan lang po ako. Parang iba na po yung itsura ng katawan niya. Ayaw ko pong mabuo sa isip ko na mali yung iniisip ko na buntis siya. Nang kumprontahin ng anak, nakumpirma niyang nagdadalang tao nga si Leia. At 6 na buwan ng buntis. Yung po, na-confirm ko po na buntis. Tapos nasita ko po siya, nasabi ko, bakit mo ginawa sa amin yan? Nagpapakahirap ang papa mo para sa inyo, pag-aaral nyo. At ginawa mo yan. Kahit anong sabihin ko po, nagtatakip po siya ng unan sa tenga niya, nagtutulok mo ng kumot. Parang sinakluban ng langit at lupa ang kanilang pamilya nang aminin din ni Leia na ang ama raw ng kanyang pinagbubuntis. Ang kapitbahay nilang si Anthony. Lubayan mo ng lalaki, sabi ko, walang maidudulot sa iyo yan kasi kasal yan at may asawa. Kahit po yung anak ko may gusto sa kanya, dapat sila lang po umiwas. Kasi siya po may isip eh. 32 years old na po siya. Yung anak ko 15 pa lang po. Ang ano ko sa lalaki, sana dapat na kontento na sila sa asawa niya kahit wala silang anak. Dahil hindi matanggap ang nangyari sa anak August 2025, nagkaroon ng harapan sa barangay ang magkakapitbahay nang magreklamo si Nanay Gloria laban kay Anthony. Ba't mo ginanyan? Sabi ko sa kanya. Sinabi mo anak-anakan, inanakan mo. Hindi ka na naawa sa anak ko. Nag-aaral yun eh. Sabi ko nga sa kanya sa barangay. Ngayon po, pag-uusap namin sa barangay, ang nangyari po, yun, umiyak na po yung mag-asawa, yung babae, nagmamakaawa po sa amin na huwag makulong yung asawa niya. Lahat daw po gagawin niya sa abot na matutulong niya. Pagkapanganak ng anak ko, lumabas ang apo ko hanggang sa mag-aral daw po, tutulong po sila. Pero ayon kay Nanay Gloria, sa harap lang daw ng barangay magaling umakting ang mag-asawa, pero pagdating sa sustento, nga! Nang tanungin ng resibo ang barangay tungkol sa kinalabasan ng kasunduan noon, ang say ni Cap, tinulungan naman daw nila si Nanay Gloria na lumapit sa Municipal Social Welfare Office at sa PNP. Nagkasundo sila sa isang usapan na hindi na makikipagkitang muli itong batang babae para maayos at susustentuhan nitong lalaki, itong batang babae hanggang sa makapanganak. Hanggang sa manganak daw si Leia, pahirapan ang paghingi ng sustento. Nanganak na po yung anak ko. Kami rin po nagsuffer sa ospital. Sabi niya, wala daw po silang pera. Dami po ang dahilan nila. Nangungupahan daw sila, nagbabayad. Tapos yung lalaki daw po, hindi ko naman pinababayan yung baby ko ah. Ito, nagkatrabaho ko, panira kayo ng pangarap ko. Galit pa po siya. Marami pa po siya nasabi. Aba, kanino pangarap ba ang tunay na nasira, kuya? Dahil sa nangyari, tumigil na si Leia sa pag-aaral. Magtatapos na sana siya ng high school ngayong taon. Sa pahintulot ni Nanay Gloria, nagbigay ng panayam si Leia sa resibo. Inamin ng bata na ayaw niya sanang makulong ang ama ng kanyang anak. Papa yung anak ko eh. Sila lang may gusto nun. Mawawala ng? Tatay anak ko. Ayon sa Republic Act 11648, ang pakikipagtalik sa menor de edad na wala pang 16 na taong gulang ay maituturing ng statutory rape. 15 taong gulang pa lamang si Leia nang mapuntis di umano ng kanilang 32 taong gulang na kapitbahay. January 15, 2025, muling ipinatawag ng barangay si Nanay Gloria at kanilang mag-asawang kapitbahay. Sa huling pagkakataon, pinagharap ang dalawang panig para mapag-usapan ang hindi pagsunod umano ni Anthony sa kanilang usapan. Pero matapos ang maikling pag-uusap, si Nanay Gloria para bang aburito. Hindi ko alam kung ano pinagtanggol nila. Isang mga tala na ang asawa niya nakadisgrasya. Kakapal nga ng mga mukha eh. Grabe, matapang pa talaga. Eh, ito lang itutuloy ko hanggang sa dulo o sa mga kakarating. Matapos na maikling pagharap sa barangay, nagbigay ng pakayag ang mag-asawa sa resibo. Pag-amin ng lalaki, nadala lamang daw siya ng tukso at alam naman daw niya ang sinasabi ng batas. Minsan kasi kami lang talagang dalawa sa bahay nung panahon na na nangyayari yun. Hindi ko naman po totally talagang ginusto eh.
kumbaga, aksidente lang talaga nangyari yun. Nung panahon po na nangyari yun, naisip ko naman po, kaso yan, wala nang magagawa, nangyari na. Belta naman ang kanyang asawa, hindi man daw sila nakakapagbigay ng pera, sinisiguro daw niyang nakakapagbigay sila ng mga gamit na kailangan ng bata. Hindi po yung totoo. Meron po akong hawak na binigay ko yung 1.5. Lahat po ng pangangailangan, 1.2. Kahit nga po hindi pa kailangan ng bata sa dede. Binibigay po namin laruan. Lahat po yun, meron po yun. Willing po akong maging pangalawang ina ng bata kasi matagal ko na pong gusto magkaroon ng sariling amin. Sobrang sakit. Sabi ko nga sa mga magulang ko, sa mga pamilya ko na asawa ko pa din yan, na ako pa din yung kailangan yan. Ng mga panahon ng ganito po yung nangyari. Dagdag pa niya, marami na raw silang naitulong kay Leia at itinuring na raw nila ang bata bilang sariling anak. Binibigay ko po lahat ng pangangailangan po niya na ang sinasabi po niya hindi daw po maibigay ng nanay niya. Hindi ko na po siya tinuring na iba. Tinuring ko na po siya ng sariling kamag-anak ko na po, na parang anak ko na po. Pero si Nanay Gloria, desidido nang ituloy ang kaso laban kay Anthony alang-alang sa kanyang anak. Ang plano ko ituloy pa rin kahit anong mangyari sa kaso ng anak ko para wala na siyang maloko pang katulad ng anak ko minor de edad. Kasama ang resibo, muling lumapit si Nanay Gloria sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sabi po namin sa kanya, baka pwede na ito talaga dapat sampahan ng kaso dahil hindi po ito karapat-dapat. Yung hindi po nila pagdugon sa usapan at willingness po at may cooperation na din mula po sa bata at sa pamilya, pwede po namin silang assist ulit o i-refer sa PNP, sasamahan po namin para makapagsampo sila ng kaso. Sa pahintulot at gabay ng MSWDO ng Plaridel, Bulacan, inilapit na ng resibo si Nanay Gloria sa Criminal Investigation and Detection Group ng Malolos, Bulacan. Formal na siyang nagsampa ng reklamong statutory rape laban kay Anthony. Sa tulong ng MSWDO, kinukumpleto na ng mga otoridad ang mga papeles para maisampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.